Bakit nabasag ang early prediction sa Final Four ng PVL? Ginawa ng Cherry na nagawa ng PLDT. Nierva D-Mac, big factor. Pero pag ganyan, kung sa kalimutang mag-subscribe, take a notification bell para update kayo dito sa ating channel. Bago pa man ang pagsisimula ng Second All-Filipino Conference, marami ng early predictions ang lumalabas patungkol sa mga teams na pumapasok sa Final Four. Karamihan sa prediction ay sumakto naman pero may iisa lang talagang bumasag rito. Kung matatandaan, ang early prediction ng karamihan ng fans na magfa-Final Four ay ang mga koponan ng Creamline, Chocomucho, Signal at PLDT. In short, sister teams with a good shot at the semis. Pero bigla itong lumabo at unti-unting nawala matapos na tila mabati ng mga fans ang PLDT at ito patuloy ang di pumasok sa Final Four. Rason ng pagkasira ng prediction ng karamihan ng fans. Ito naman ang daan upang opisyal na makapasok ang Cherry Tigo na halos walang nag-e-expect na sila ipapasok. Anyari? At anong nagawa ng Cherry upang basagin ang predictions? Ano rin ba ang di nagawa ng PLDT upang matapatan ang expectations sa kanila ng madla? Yan ang ating himayin. Unahin natin ang Cherry Tigo. Ilang conferences na di pumapasok ang Cherry na para sa mga fans medyo masyado ng matagal given the lineup that they have. From the time na pumasok ang NU Stars and also the biggest catch nilang si Ea Laure, dun pa lang ay tingin ng fans dapat staple na sa Final Four ang Cherry. Pero tila di ito nangyari. Pero ngayon na walang nag-e-expect sa kanila mag-Final Four, saka patuloy sila pumasok. Well, sa tingin ko malaking factor dito ang coaching change ng crossovers. At with all due respect, di hamak na mas na-handle ni Coach Kung Fu ng maayos ang Cherry. Ilang beses na rin nating nabanggit na loaded ang crossovers at tingin ko dito sila nagkakaproblema kung paano i-manage ang loaded lineup nila. Pero ngayon tila na-resolba na ito as Coach Kung Fu established the core and the rightful starting lineup para sa crossovers. Kasama pa dito ang muling pagbabalik ni Mylene Paat in time for the streak of wins na nakuha nila. With Mama P's comeback, mas naging solido ang core nila at mas may stable opposite spikers sila ngayon. Bukod dito, di na rin siya gaanong pagod dahil sa presensya ng Laure sisters and middles ng koponan na umi-score ng di hamak mas mataas sa kanya, kumbaga nabawasan na ang load na daladala niya. But this past games, isang player ang napansin kong malaking factor sa Cherry. Obviously, given na si Ea dahil siya naman talaga ang queen ngayon ng Cherry, scoring almost 20 plus points per game. Pero ang tinutukoy ko ay si defensive ace Jen Nierva, isang player na top recruit mula sa college pero binabangko lamang noon ng dati nilang coach. Kaya ma-admire mo ngayon si Coach Kung Fu dahil siya lamang ang nakarecognize sa husay ni Nierva, kaya't babad na babad ito ngayon. With Jen's score time, mas established ang reception ng Cherry at kung ako ang coach ng kalaban, I should be focused scouting Nierva than Laure. Dahil maaring di nakikita ng ilan na si Jen ang biggest threat mula sa crossovers. Without her good passes and digs, di naman kikinang sinabor at di naman ito mabibigyan ng good plays ang mga spikers nito. Kaya kung dati basic plays lamang sila at halos umaasa kay Mama P, ngayon nagkakaroon na ng combi plays involving their wings and most importantly their middles. As they said, if you control the middle, you control the game. Which now brings us to PLDT, na kung saan middle ang kanilang biggest strength, probably having the best middle duo in the league. Pero sila patuloy ang di nakakapitalize nito. Mas naging Savannah Davison centered ang high-speed hitters imbis na mas paganahin nito ang strength nila na middle. Bukod dito, nawala rin ang passing ng team na sobrang accurate last conference. Imagine, there was a time na sila pa ang best receiving and digging teams ng liga. Pero bakit ngayon tila naglaho itong bigla? Well, ang sagot dyan ay simple lang. Dahil overloaded na sa passing and dig si Kat Arado. Honestly, kinocover na ni Kat ang tatlong zone sa likod, which obviously di niya naman kaya na mag-isa lang. Stats say na high scoring sina Tobino at Davison pero kung titignan, halos wala itong gaanong efficiency sa passing na malaking liability ng koponan dahil iaasa na naman nila ito kay Arado. Dito na sakripisyo ng team yung mga tulad ni na Fiola Ceballos, Mian Mendres na di naman kataasa ng attack efficiency pero pag nasa ilalim, talagang maasahan mo. Nawalan sila ng pwesto dahil sa pagpasok ng Tobino Davison na kabaliktaran naman. Maasahan mo sa harapan pero liability sa likuran. Di naman sa pinapangunahan ng coach, I think it's still efficient to put a passing spiker rather than a scorer who can't pass. Lalo na sa sitwasyon ng PLDT na di naman nila kailangan ng player spiker na talagang i-score ng 30 to 40 points per game dahil may Mika Reyes at Del Palomata na added option na scorer din and towering blockers pa.
At panghuli, ang kontrobersyal na Erica Santos replaces Mitch Morente in the opposite side. We acknowledge the vast improvement of Santos and talking about that offense, talagang threat ito sa unahan. Pero muli na namang nasakripisyo ang isang Mitch Morente na kaya namang umiscore at may depensa pa sa ilalim. Kaya mistulang na ipasa ngayon ng Cherry ang problema nila noon na conflict sa core player sa PLDT, na kung saan ang team na ngayon halos staple sa Final Four ang siya na ngayong nagkakaroon ng conflict sa core nito at tuluyang nalaglag sa semis chance. Bukod pa yan sa di umano rumored injury ng main playmaker ng PLDT. Ayon kasi sa mga lumalabas na balita, tila may iniinda umano si veteran Rhea Di Maculangan sa laban nila versus Choco Mucho, kaya may ilang offsets ito. But hindi yan excuse, lalo pat di na rin naman bumabata si Dimac at siguro it's time na rin to find someone who can replace her from time to time upang bigyan na rin ng pahinga, probably medyo mas bata. Mapapatunayan natin sa larong ito na coach's decision and tactics matters. Congrats to Cherry Tigo and come back stronger, PLDT. So throughout, kung kabihan sige for support this channel, please subscribe, the notification bell to updated on upcoming videos.